Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Luisito C. Zuniga, kasalukuyang punong barangay ng Barangay Bulian, Malolos, Bulacan. Sa taong ito, ang aming lahok ay ang Barangay Command Center, handa, agaran, maasahan, bulihan niya. Ang Barangay Command Center ay ang pusod ng komunikasyon at pamamahala sa barangay. Sa lawak ng nasasakop ng aming barangay ay pinagkailangan ang pamamaraan upang matugunan ang mga pangangailangan emergency ng aking mga kabarangay. Ang aming Barangay Command Center ay bukas 24/7. Kumpleto po tayo. Meron tayong radyo, meron tayong CCTV, meron din po tayong FB page. Doon sa Barangay Motor Pool ay naroroon ang mga transportation equipment na ginagamit sa pagresponde sa mga nangangailangan, kagaya ng ambulansya, patrol, truck, motomedic at bangka. Sa amin pong Barangay Command Center ay ito po ay tinatauhan ng mga barangay tanod, ng Barangay Emergency Rescue Team, at ganoon din ang aming Lawig Strike Force. Nakita po ng inyong abalikod kasama ng aking sangguniang barangay. Nasa laki po ng aming barangay ay kinakailangan ang agarang pagtugon, sapagkat ang Barangay Bulian po ay pangalawa po sa pinakamalaki sa lungsod ng Malolos. Sa kasalukuyan po kami po ay mayroong 16,543 na individuals o sa populasyon po namin. Kaya nabuo po ang idea na bakit hindi po maglagay o mag-set up ng Barangay Command Center. Yung pong aming ambulance, ginubuo po ito ng 2 tao at mayroon din po itong registered nurse na kasama kung kinakailangan. Ang aming pong mga tugon sa pangangailangan na yung pong aming ambulance ay equipped ng mga kinakailangan sa mga emergency cases. Ito pong ambulance na to, ambulance ay 24 hours po ito naka-duty, 12 hours na 12 hours yung dalawang nag-duty po dito, dalawang grupo. Ang isa pa pong insidente nung pong nakaraang bahaan, dala ng bagyong Krising at Habagat, ay mayroon po tayong rescue na kailangang i-dialysis. Pinuntahan po ito ng ating pong bangka dahil po malalim, hindi po pwedeng pumunta ang ating ambulansya. Kinuha po ito ng bangka ng ating dalawang Barangay Emergency Rescue Team at ito po ay dinala sa mataas na lugar na kung saan naghihintay ang ating ambulance. Walang panahon, may bagyo man, umaaraw man, umuulan man, ang Barangay Command Center ay tuwi ng tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kabarangay. Sa loob ng humigit kumulang 1 taon na nag-ooperate ang Barangay Command Center, ako po ay nasisiyahan sapagkat natutugunan po yung mga tawag po sa aming hotline. Mayroon pa pong pagkakataon na may tumawag na mga anak at tinawag po namin ang aming nurse at inabutan po yung panganganak sa ambulansya. At matapos po putulin ang umbilical cord, ito po ay dinala na po sa BMC o sa Bulacan Medical Center. Marami pa po na dapat gawin para matugunan ang ating mga kabarangay, ang ating mga kababayan. Subalit hindi po sumusuko ang aming Barangay Emergency Rescue Team, ang aming pong ambulance team, ang aming pong mga BHW at ang aming pong mga auxiliary brigade
na handang tumulong sa lahat po ng mga nangangailangan sa aming nasasakupan. Para po sa inyo, ano po yung greatest achievement nyo during your term? Ang aking achievement sa aking panunungkulan sa loob ng 1 taon at 10 buwan ay aking ibinukas ang barangay hall sa mga tao upang makapaglingkod. Ito po ay bukas 24/7, Lunes hanggang Linggo po. Ako po ay nandun doon para po tugunan ang mga pangangailangan ng aming mga kabarangay. Ang aking pong mga achievement na masasabi ay ang aking pong administrasyon ay naka-anchor po sa tao. Ano po yun? Dalawa. Sa health at saka po sa education. Sa health po ay tinutugunan po natin ang pangangailangan ng ating mga kabarangay sapagkat tayo po ay may budget buwan-buwan para po sa gamot na kailangan at dinadala po natin ito sa barangay health station. Regular din po na nagpupunta o bumibisita ang mga barangay health workers kasama ang mother leader upang matugunan ang mga pangangailangan ng kalusugan ng aking mga kabarangay. Ito kasi po, taunan po tayo nagbibigay ng iskola sa kolehiyo. Mayroon po tayong nabigyan na 140 na estudyante na nag-aaral sa kolehiyo. Nagbigay din po tayo ng taon na to sa mga gumraduate ng may Latin Honors na binubuo po ng 36 na mga nag-graduates sa iba-ibang kolehiyo na basta naninirahan sa ating barangay. Pero hindi po natin pinababayaan ang salarangan ng infrastruktura. Sa kasalukuyan po, 3 major na road upgrading na po ang ating pong nagagawa at marami na rin po tayong mga pathway na hindi napapansin ng mga nakakaraang taon. Ngayon po, ito po ay ating ginagawa at kasalukuyan pa pong ginagawa para po makatulong sa ating pong mga kabarangay na naninirahan sa kanugnog na lugar. Sa larangan naman po ng judikatura o sa katarungang pambarangay, ito po ay aming nare-resolba sa pagsunod po sa itinatadhana po ng batas na naayon po sa katarungang pambarangay. Ang aming pong barangay hall ay bukas. Anumang oras po kayo pumunta ay ano doon po mayroon pong maglilingkod. Wala pong holiday, wala pong Saturday, Sunday o wala po. Ito po ay bukas. Sapagkat pag Sabado, Linggo po ang aming po kinikater ay ang mga aming kabarangay na naninirahan sa subdivision. Tinawag po natin ang lahat ng presidente ng 11 subdivision at bubuo po tayo ng isang parang federasyon na tinawag po natin na One HOA Ulihan. Sa larangan naman po ng peace and order ay ang aming pong mga barangay tanod ay naka-ready po palagi sa tawag ng kanilang tungkulin.